Nagpasaklolo si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa mga pulis sa Vancouver, Canada matapos sundan ng ilang Pinoy. Wala raw siyang problema sa mga relihista pero idaan daw sana sa tamang paraan. Foreign ministers to draw a plan of action. Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang sinalubong ng protesta, pati si Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro sinundan ng mga relihista sa Vancouver, Canada. Sa isang online video, kita ang paglapit ni Castro at ni Presidential Communications Office Anti-Fake News Desk Head Robertson Ramirez sa mga otoridad. Shame on you, Claire, anti-Claire! Shame on you, anti-Claire, anti-Claire! Cry baby! What a cry baby! Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project. Ilang segundo pa, humarang ang isang police officer sa pagitan ni Castro at ng mga relihista pero lumapit pa rin ang mga ito. Feel free to say whatever you think. She lies! No, we're not harassing! She lies! We're not harassing! Oh, come on, harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. Ang pangit mo! Hindi nagsalita si Castro sa harap ng mga Pilipino nagpoprotesta at sa huli ay iniskorta ng mga pulis palayo sa mga relihistang pinagmumura pa ang Palace Press Officer. Kwento ni Castro sa Philippine media, gagawa sana sila ng video content ni Ramirez nang lapitan sila ng isang Pinoy at sinigawan ng tell your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. May freedom of expression naman daw, pero hindi raw ganito ang ugali ng mga Pilipino na mistulang sanay sa karahasan ng kanilang iniidolo. Dahil dalawa lang daw sila ni Ramirez, inamin ni Castro na natakot siya dahil hindi nila alam kung mananakit ang mga relihista. Kaya rin daw siya nagpasaklolo sa mga pulis ay dahil sinusundan sila ng mga ito. As of 6 p.m. in Vancouver, 9 a.m. dito sa Pilipinas ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin ang kilos protesta laban sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, lahat naman daw siguro ng Pangulo ay sanay sa mga pagkilos. Pero, Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. panawagan ng palasyo sa mga relihista, huwag sirain ang Pilipinas. At kung may ebidensya naman daw silang sumusuporta sa kanilang mga panawagan, malaya raw ang mga itong lumapit sa kinauukulan at magsampa ng kaso laban sa presidente. Bagaman may freedom of expression, sa ngayon lahat daw ng ibinabato sa presidente ay pawang ingay lamang hanggat walang pruwebang inilalabas ang mga relihista.